Romans chapter number 2. And for the sake of time, hayaan nyo pong basahin ko na lamang ang 17, bagamat hanggang 20 po yung ating pag-aaralan. Romans chapter 2 verse 17, ayon po sa salita ng Diyos, "Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God." Lord, marami pong salamat sa oras na ito at muli kaming makikinig, mag-aaral ng iyo pong mga salita. At ito pong bahaging ito ay bigyan nyo kami ng maayos na concentration at huwag nyo pong hayaan na ang kaaway ay agawin yung mabuting binhi ng iyong mga salita at hindi ito ma-apply sa aming mga buhay. And gaya nga ng sabi ni James, hindi kami maging tagapakinig lamang, kundi maging tagapagtupad kami ng iyo pong mga salita. Itago niyo po ako, Lord, sa inyong likuran, hindi ako ang makita. At turuan niyo kami, Lord, gagaya nga ng aming theme for this month is about humility and forgiveness, Lord. Help us na kami ay maging humble in your sight, na alisin niyo po yung pride sa amin na magdadala sa amin sa kapahamakan. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa at ang atin pong pag-aaralan, kung lalagyan man natin ito ng pamagat, ay ito po yung pride of the Jews. Bagamat ang ating theme ay tungkol sa humility and forgiveness, babalik ta rin ko muna. Titignan muna natin yung negative. Dahil po, ito ang matinding kalaban ng humility, yung yabang o yung pride sa bahagi po ng tao. Tandaan niyo po na sinabi ng Proverbs chapter 16 verse 18, "Pride goeth before destruction." So sabi diyan, "and an haughty spirit before a fall." So noon pa man, napaka-consistent ng Bible na ang isang taong nagmamayabang, na siya nagmamataas in the sight of God, ang dulo po nito ay pagkabagsak. In fact, sa Bible, ang pinaka-the best example po niyan ay walang iba kundi yung number 1 na kontrabida, si Lucifer, si Satan. Na makikita natin sa Isaiah chapter 14, hindi na natin babasahin, pero yun po yung mga reference verses po niyan. Sa Isaiah 14, 12 to 15, ganun din po sa Ezekiel chapter 28 at 12 to 17, na may binabanggit po dyan na isang angelic being na ang pangalan ay si Lucifer, kilala po natin siya. At dahil sa kanyang kagandahan, sa angking katalino, halos wala ka nang hahanapin pa sa kanya. Pero ito po ang naging dahilan kung bakit itong being na to ay nagmayabang, nagmalaki siya. At ito din po ang naging dahilan kung bakit siya ay bumagsak. Kung bakit nagkaroon po tayo ng number 1 na kaaway. Na itong kaaway na ito noon pa man, hanggang sa ngayon, walang ginawa ito kundi tayo po ay pabagsakin, tayo ay kanyang sirain. Kaya nga salamat na lamang bilang mga mananampalataya, hindi na ho tayo maaagaw sa kamay ni numan. Kasama po sa hindi tayo maaagaw, hindi na tayo kayang kunin ni Satan sa kamay ng Diyos. Gagawa na lamang po siya ng paraan para tayo po ay sirain niya, gagawa na lamang siya ng paraan para tayo po ay hindi na maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon, na hindi na tayo maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Kaya maging maingat po tayo kasi pwede rin pong magbigay si Satan ng temptation na magmayabang din po tayo sa ating sarili kahit na po tayo ay mga mananampalataya na. Huwag niyo pong kalilimutan na tayo po ay tayo po ay nandito pa rin yung ating lumang pagkatao. At ito po yung, pinupukaw o ito po yung tinutukso ni Satanas para tayo po ay gumawa pa rin ng kasalanan. So ngayon po, dito sa ating pag-aaral in the book of Romans, ito po ay pinadala ni Pablo sa mga mananampalataya sa Romano, bagamat wala pong apostol at this point in time na nagsimula po ng gawain dito sa Rome. Kaya nga po si Pablo bilang isang apostol ay nagpadala siya ng letter dahil kinakailangang maturuan po itong mga mananampalataya sa Roma. At dito po talagang makikita natin yung sistema ni Pablo sa pagtuturo sa mga mananampalataya sa Rome. Sinimulan niya po sa pinaka-basic na mga doctrines. At kung titingnan niyo po sa Romans chapter 1, kung sisimulan po sa verse 18, dito po pinakita ni Apostle Paul na ang Diyos ay galit siya. Sabi nga ng verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man who hold the truth in unrighteousness." So makikita natin ang Diyos ay galit siya sa kasalanan. The wrath of God. Kaya nga po mga kaibigan at mga kapatid, sa pagtuturo na ito ni Pablo, later on, inintroduce din po ni Apostle Paul
na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Pero yun nga po, bibigyan natin ng pansin ang mga Hudyo mismo na ang mga Hudyo po, dahil sabi nga nung binasa nating talata kanina in verse number 17, Thou art called a Jew and restest in the law and makest thy boast of God. So alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, ang malaking problema po ng mga Hudyo ay number one, tingnan po natin no, yung kanilang pride, their households. Alam nyo, blessing dahil ang mga Hudyo, kasi itong Hudyo later na lang ginamit ito, pero sabi natin itong mga Israelites na ito, blessed po sila dahil according sa Deuteronomy chapter 7, verse number 6, sila po ay pinili ng ating Panginoon. Sabi nga ng Deuteronomy chapter 7, verse 6, For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth. So mga kaibigan, doon pa lang sa statement na yan, ng atin pong Panginoon, makikita natin na napaka-blessed nitong mga taong ito, napaka-blessed ng country ito, na sa dami-dami ng mga bansa, just imagine, ang pinili ng Panginoon ay sa lahi ni Abraham, at yun nga po, no, na tuloy-tuloy yan, Abraham, tapos nagkaroon ng anak si Isaac, tapos itong si Jacob na si Israel, nagkaroon ng mga 12 tribes of Israel. So sila po, yung household po na yan, ay talagang sila po ay pinagpala po dyan. Pero alam nyo, dito po sa Romans chapter 2 na pinag-aaralan natin, yan din po ang naging problema na naging mayabang yung mga Hudyo. Dahil ang dating, kami, mga Hudyo kami ang pinili, lamang kami sa inyo, kayo mga hintil, ano kayo, mga panggatong lang kayo sa impyerno, kami ang pinili, kami ang mga magagaling. Pero alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, yan nga po ang problema. Yan ang naging dahilan. Dahil sa pride na yan na pumasok sa kanilang isip, nawala po sa kanila yung pagiging humble po nila at napunta na po sa kayabangan. Dahil kami ang pinili, kami ang magagaling, imbis na sila maging mapalapit sa Diyos, dahil po diyan sa kanilang sa kanila pong yung kalagayan po na yan. I-minister ang mga Israelita, i-minister ang mga Hudyo, i-minister ang kanyang mga kababayan, ibahagi sa kanila ang ebanghelyo. Ang naging problema, He came to His own, but His own received Him not. Nakatingin sila sa kanilang katayuan, sa kanilang pangalan, pero malayo sila sa kaligtasan. Malayo sila doon sa pagiging humble in the sight of God. Kaya naging matigas ang kanilang mga puso. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, tandaan niyo po, hindi po title ang pinag-uusapan pagdating sa harapan ng ating Panginoon. Alam niyo, we're so blessed, tayo po yung mga Baptist. Blessing po yan. Kumbaga, isa yan sa mga ipagmamalaki natin. Pero ingat din po tayo, baka hindi rin tayo minsan nalalayo sa mga Hudyo. Baka minsan, yung pagiging Baptist natin, imbis na ito yung maging dahilan para maging humble tayo in the sight of God, baka ito rin po yung maging hambog tayo sa harapan ng ating Panginoon at sa harapan ng ating tao. Kami Baptist, kami talaga mga Bible believer kami, ang dami namin. Ingat din po tayo. Baka yan din po ang maging dahilan. At tandaan nyo po, hindi sa pagiging Baptist ang pagpunta sa langit. Baka mamaya iniisip ng ilan, pinanganak na ako sa Baptist, ang magulang ko, deacon, ang tatay ko, pastor, ganito, talagang dyan ako mula pa bata. Baka yan lang nakikita mo, pero hindi mo nakikita na kinakailangan mo ng kaligtasan, kailangan mo magpakababa in the sight of God at sampalatayanan ng Panginoong Yesus bilang iyong tagapagligtas. Baka nakatingin ka lang doon sa pangalan, sa denomination, sa mga responsibilities, pero nakalimutan mo na kailangan mo magpaka-humble in the sight of God. Pangalawa, ito pa po problema ng mga Hudyo, yung kanilang naging pride, yung kanilang kabanalan, of course, holiness. Alam nyo, tingnan muna natin doon sa verse 17, pangalawang part hanggang verse 18. Sabi po rito, Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God. Verse 18, and knowest His will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, napaka-blessed ng mga Hudyo. Alam nyo kung bakit? Nasa kanila ang Word of God. Nasa kanila ang Scriptures. Nasa kanila ang Torah. Nasa kanila ang Tanak. Lahat po, Old Testament, nasa kanila. Kompleto.
In fact, kung babalikan natin, o kung titignan natin doon sa chapter 3 verse 1, sa chapter 3 verse 1, sabi ng verse 1 and 2, what advantage then hath the Jews, or what profit is there of circumcision? Much, sabi yan, much every way chiefly because that unto them were committed the oracles of God. Mga kapatid, they're so blessed. Nasa kanila yung kompletong salita ng Diyos. During their time, ang mga taga-ibang bansa, ang mga pagan nations, wala silang scripture, wala silang Old Testament, wala silang ganyan. Grabe yung advantage ng mga Hudyong ito, na talagang sila ay, kumbaga sila ay nag-aral, at hindi lang yan, makikita ho natin, na of course, dahil sila yung may alam ng batas, alam nila kung ano yung standard ni God, siyempre sila yung sumusunod doon sa Old Testament law. Pero alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, dumating din sa point na dahil nasa kanila yung law, advantage sa part na dahil sila yung sumusunod sa batas, naging kayabangan nila yan. Naalala nyo po doon sa tinuro ni Kristo na parable, in Luke chapter 18, di ba ito yung kwento po na merong pariseyo at saka merong publikano na nananalangin. Pero kita niyo po, gusto kong pansinin lang yung naging prayer. Ito prayer ito ng pariseyo. Doon sa 11 at saka doon sa 12, sabi ng pariseyo, the Pharisee stood and prayed thus with himself, God, ito yung prayer niya, God, I thank Thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers. At ano sabi niya? May cambio. Or even as these, publican. O ano pang sabi niya? I fast twice in the week. I gave tithes of all that I possess. Alam niyo yung mga sinabi niya, okay naman yun, wala namang problema. In fact, kumbaga, yun ang tinuro sa kanila ni God para sila ay kumbaga, mamuhay ng may kabanalan. Nagbigay si God sa kanila ng standard sa law, ano ang dapat nilang gawin. Kaya lang ito naging problema. Yung mga practices na yon, they thought na yun ang magdadala sa kanila sa langit. Akala nila sa pamamagitan nun, banal sila. Sa mga practices, sa mga rituals na mga pinagagawa nila, akala nila sa pamamagitan nun, sila po ay malinis. Sila po ay banal. Pero gaya nga po ng isang sekular na awitin, banal na aso ang dating. Kasi nga, ang nangyari po sa kanila ay naging kayabangan po nila ito. Kaya nga si Christ mismo, direbuke niya itong mga religious leaders na to at even ang mga kababayan niya. Like for example, in Matthew 23, sabi po rito sa verse 27, ano sabi ni Christ? Woe unto you scribes and Pharisees. Anong sabi ni Christ? Hypocrites! Doon sa Matthew 23. For ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, of all uncleanness. Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Ang ganda ng outward nila. Sa itsurin, ang gaganda ng mga pananamit nila. Napakabanal nilang kumilos. Para bagang wala silang ginagawang kasalanan. Batandaan nyo to, ang ating Diyos ay nakatingin sa loob. At kitang-kita ng Panginoon na itong mga religious leaders na to, hypocrisy lang. Panglabas lang. Kayabangan lang ang holiness nila. Kaya nga, di ba, alam naman natin sa ministry ni Christ, mas malapit sa Kanya ang mga tax collector, ang mga harlot. Ito yung mga sinusuka, ito yung mga pinandidirihan. Bakit? Kasi itong mga ito, aminado sila na makasalanan sila. Hindi kagaya ng mga Hudyo na yan, lalo mga religious leaders na syempre pag ano yung mga leader ginagaya ng mga tao, feeling nila malinis na sila, o kami Israelita kami, ginagawa namin itong law. No? Sinusunod namin, nagpa-fasting kami, nagtatides kami, etc. Okay po yun, walang problema, kaya lang nagiging pride na siya. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ingat po tayo. Yung mga ginagawa po natin, pagpunta sa church, that's good. Prayer, that's good. Pagmi-ministry, that's good. Pero baka mamaya ang isip pala natin, legalistic tayo. Masyado tayong nakatingin sa mga ginagawa natin, na baka minsan iniisip natin, baka yun yung magdadala sa atin sa langit. No. Hindi po.
Hindi tayo dadalhin sa langit niyan. It is only by the grace through faith in Jesus Christ alone. Kaya nga mas malalapit yung mga so-called na mga makasalanan na yan nung panahon ni Christ. Dahil ito yung mga aminado, ito yung mga umiiyak, ito yung mga talagang sila ay kitang-kita sa kanilang part na sila po ay nagsisisi sa kanilang mga ginagawa at sila ay nananampalataya sa Diyos ng Israel. Hindi kabanalan ang ating sukatan pagdating sa pagpapatawad ng Diyos, pagpasok sa kanyang kaharian. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kung tayo po ay nagagamit sa ministry, kung tayo naglilingkod sa Panginoon, that's good. Amen. Maging humble po tayo lalo. Habang tayo naglilingkod, hindi yan ang magsabi, ba't hindi ka naglilingkod? Sabi, mas lamang ako sa'yo, Brad. Ang dami kong mga ministry. Baka nagiging yabang tayo minsan. Sa dami ng involvement natin, nakakalimutan natin na ang tinitignan ng Panginoon, hindi yung panlabas, kundi yung panloob po natin. Okay? Number 3, ito pa po. Number 3. Ito pa po yung yabang nila, yung pride na meron sa kanila. Their head knowledge. Anong sabi po ng verse number 18 hanggang 20? Verse 19. And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness, an instructor of the foolish, a teacher of babes, which has the form of knowledge and of truth in the law. Alam niyo mga kapatid, sa pag-aaral ng Scripture, ang talagang matitindi itong mga Hudyong ito. Aral talaga sila. Kaya nga diba, kahit sa kanilang practice, kahit yung mga bata pa lang, they memorize Scriptures. Word per word. Grabe yung memory verse nila. Ganun ang practice nila. Talagang sila, minememorize nila ito. May certain age na kung saan sinisimulan ito from Genesis, yung Tanak hanggang doon sa Malakay na tinatawag natin. Lahat yan kinakabisado na, binabasa nila yan, pinag-aaralan nila. Kaya when it comes to the Old Testament, talagang matitindi mga Hudyo. Ang dami nilang alam na information about God. Punong-puno sila ng theology tungkol sa Diyos. Ang problema, sa dami nila ng alam, ito rin ang naging dahilan, bakit naging mayabang sila? Bakit nagmalaki sila? Punong-puno yung kanilang utak, pero nagkakaproblema yung kanilang puso. Tandaan niyo po, mga kaibigan at mga kapatid, parang sa panahon din po natin, sa totoo lang, marami pong mga tao ngayon, especially kabataan, hindi naman po lahat. No? Salamat, may mga by the grace of God, may mga kabataang mananampalataya na tinuturuan ni God na maging humble. Pero makikita natin, marami mga kabataan, ang tatalino, ang gagaling. Mga kapatid, walang sinabi ang mga older generation pagdating sa mga, ang gagaling sa mga research, no? Ang gagaling sa mga information, paggamit ng gadget, wala tayong sinabi sa mga, ang gagaling ng mga yan. Kaya nga, di ba, even sa kayo may mga estudyanteng mga elementary, naalala nyo, di ba? Elementary, may computer subject na. Nung una, typewriter lang eh. Pang high school pa nga minsan tinuturo yan. O baka iba, college na kayo nakagamit ng typewriter pa lang yan. O kaya yung computer, yung iba high school na nakagamit. Yung iba, nung college na sila nakagamit. Pero yung mga bata nga, yung bata pa lang, exposed na sila sa pagpipin. Ang gagaling nila. Punong-puno yung ganito, pero malaking problema nandito. Nawawalan sila ng heart. Nawawalan sila ng puso. Lalo pagdating sa ating Panginoon. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, itong problema sa mga Hudyo, they know the 10 Commandments by theory. Pero pagdating dito, wala. Kaya nga, ang mga Hudyo, masyado silang naging judgmental. Masyado silang naging mapaghusga. Masyado na silang naging mayabang dahil sa dami nila ng alam. Kaya nga, kay Kristo mismo nanggaling ang Matthew 7, very familiar verse, judge not, that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with the measure ye meet, it shall be measured to you. Then sabi ng verse 5, thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Mga kapatid, ang mga Israelita, ang mga Hudyo, ang mga religious leader, naging masyado silang mapaghusga. Pero ang sabi ni Jesus Christ, huwag kayong manghuhusga para hindi kayo husgahan. Again, marami rin po sa panahon natin kabaliktaran naman. Ginagamit naman nila itong verse na to para naman yung kanilang kasalanan ay i-justify naman. 'Di ba?
na yung dun sa mga gumagawa ng kalokohan, wag mo kaming husgahan para hindi ka husgahan. Hindi po. Ang sinasabi po ng talata, ano yung standard na ginagamit sa judgment. And nung panahon ni Christ, kung pag-aaralan nyo po, ang mga Israelita, dahil masyado na silang mayabang when it comes to the law, maraming mga rabay na nagmagaling, gumawa sila ng mga komentaryo nila, na mas pinahirapan pa nila yung law dahil akala nila, sa ganong ginagawa nila, mas lalo silang gagaling. Kaya naging mayabang sila, naging mapanghusga sila dahil alam nila ang Old Testament, alam nila ang Scriptures. Pero alam nyo, even ng ministry ni Christ, may mga Gentile na naliligtas. Anong meron sa mga Gentile? Hindi nila alam, hindi nila master ang Scripture. Maaari may alam sila konti lang. Pero naging mababa sila in the sight of God. Remember the centurion? 'Di ba? Lumapit siya kay Christ, hindi naman siya Hudyo. Pero sa simpleng pananampalataya, sa pagiging humble niya, iginawad sa kanya ng Panginoon yung desire ng heart niya. Kaya alam nyo, sabi nga ng 1 Peter 5:5, sa last part ng verse, God resisted the proud and giveth grace to the humble. Alam nyo, hindi masama. Blessing po kung marami kayong alam ng mga verses. Kung marami tayong alam ng mga verses. We're so blessed. Tayo po sa pananampalataya. Kaya nga, di ba, kumbaga pagdating sa mga doctrines, ang mga Baptist talagang by the grace of God. Hindi tayo pahuhuli dyan. May mga alam tayo, kaya nga even sa mga debate, di ba, nabanggit ko kahit matagal na, hanggang ngayon nangyayari yan, na even sa mga debate, ang mga nagdedebate pagdating sa mga, kumbaga sa mga Trinitarians, hindi nyo masyadong makikita na nagde-debate yung mga Baptist, mga Pentecostal, hindi. Makikita nyo mga Baptist naglalaban, parehong Baptist. Ganyang kagagaling sa debate. Ang mga Baptist, ang naging problema lang mga kapatid, dahil sa gagaling sa doktrina, nagiging yabang. Sa dami ng alam na mga verses, sa dami ng alam na mga, kaya minsan magugulat kayo sa mga iba pang Baptist. Ang dami nyo mga marinig na term na hindi nyo na makikita sa Bible. Halimbawa, makakarinig kayo, may mga ibang Baptist na lalabas sa term ng mga supralapsarianism, infralapsarianism. Ano yung mga yan? What's that? Sa pangkaraniwang tao, hindi nyo alam yan. May mga covenant theology versus dispensation. Mga kapatid, minsan nagiging yabang na yan. Dahil sa dami ng alam. Pero alam nyo, in the sight of God, ang hinahanap niya, hindi yung dami ng theology na meron ka. Yung pagpapakumbaba mo sa kanyang harapan. Kaya nga, ang isang tao, hindi ka sasampalataya kay Christ na yung tagapagligtas kung hindi mo muna ma-realize na makasalanan ka eh. Kaya nga doon pa lang sa pag-realize mo na makasalanan ka, papasok na doon yung pagiging humble ng isang tao. Papakababa ka, at mananampalataya ka kay Christ na siya lang ang daan. Kaya nga yung ibang tao nahirapan sila. Kaya nga sa totoo lang, ang hirap mag-share ng gospel sa mga mababait. Ang hirap mag-share dyan. Kasi sa sobrang bait, sa dami ng mga tinulungan yan, sa dami ng mga binigyan yan, ang mga iniisip niyan, yung mga ginawa niya. Ang hirap din mag-share ng gospel sa mga dami ring alam, sa sobrang tatalino. Kasi yung talino niya, yan yung pinangahawakan niya. Pero alam niyo, hinahanap lang naman ni God, childlike faith lang eh. Manampalataya ka lang. Hindi mo kinakailangan ng masyadong maaram na theory. Of course, iba yung issue ng Christian growth. Pero when it comes to our salvation, simply means believe. Put your trust in Christ. Pagpaka-humble ka lang sa kanyang harapan, sampalatayanan mo siya at igagawad niya sa iyo ang kapatawaran. Panghuli po, mga kapatid, sabi nga dito ng isang author, pride is concerned with who is right. Ayan, pagalingan. Sinong tama? Pero alam nyo, humility is concerned with what is right. Kung ano yung tama. At yan ang mga nangyari sa mga publikano, sa mga harlot. Nakita nila yung the truth and the life. And that is the Lord Jesus Christ. Father in heaven, thank you for reminding us. Lord, hindi man kami mga Israelites, hindi kami mga Jew. Pero minsan baka ganyan na rin ang asal namin, nagiging mayabang kami. Nagiging mayabang because kami ay mga Bible believers, Baptist, maraming alam na mga verses. Kumbaga, nasusunod namin yung mga tinuturo ng Bible. Pero Lord, lagi niyong paalala sa amin that you resisted the proud and give it grace to the humble. Lord, the more na dumadami ang alam namin,
The more na kami ay nag-aaral ng iyong mga salita, lalo kaming magpakababa sa iyong harapan. Huwag ito maging dahilan para magmayabang kami. Naapihin namin ang mga ibang tao. Nahusgahan namin ang iba na para bagang hindi na sila makakapunta sa langit dahil ginagamit na namin yung sarili naming standard at hindi na yung righteous judgment na tinuturo ng Bible. Lord, salamat po kabilang kami sa isang Baptist na pananampalataya. Na ang aming pananampalataya ay subok na noon pa man hanggang ngayon. Pero Lord, huwag ito maging dahilan para yumabang kami. Na parang maliitin na namin ang kapwa-tao. Na maliitin na namin ang iba. Huwag ito maging dahilan, Lord, para imbis na i-present namin ang simpleng ebanghelyo, baka masyado na kami nakafocus sa mga theological, mga complicated na mga teachings na kung tutuusin, hindi naman, walang maitutulong sa kaligtasan ng tao. Kaya Lord, sa aming isip, sa aming mga pananalita, sa aming mga gawa, teach us na maging humble in your sight. Kaya maraming salamat sa paalala ng iyong mga salita. Itong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen.